Pagbati sa inyo mga tao ng mundong ibabaw, dahil kayo ay umabot sa puntong ito. Avisala, ako po si Rafi Gumilak, at sa araw na ito ay hayaan niyong dalhin ko kayo, hayaan niyong gabayan ko kayo tungo sa isang panibagong paglalakbay para sa mga bagong kaalaman. Pero bago natin simulan ang paglalakbay na iyan, ay hayaan niyong magbahagi muna ako sa inyo ng isang paligsahan na tiyak kong inyong mapagkakatuwaan. Alam niyo ba ang simbolong ito? Tama. Ang simbolong ito ay sumisimbolo o isang simbolo. Ang simbolong ito ay sumisimbolo sa larong 4 pigs, 1 word. Alam kong alam niyo na ang mga alituntunin sa larong ito. May 4 na larawan akong ipapakita, na inyong huhulaan kung saan sumisimbolo o kung saang salita kumukonekta. Handa na ba kayong malaman kung ano-ano ang mga larawan? Narito at hayaan niyong ibahagi ko sa inyo. Una ay ang larawan ng isang itim na pusa. Pangalawa, larawan ng isang malaking paru-paro. Pangatlo ay larawan ng isang sira o biak na picture frame. At ang panghuling larawan naman ay mga batang tumatalon habang ginugunita ang bagong taon. Nako, ano kaya ang salitang sinisimbolo o saan kaya konektado ang mga larawang ito? Alam kong mula sa mga larawang ito ay may mga sagot na kayo dyan sa inyong isipan, ngunit diyan na muna yan. Oo. Dahil ang twist ng larong ito ay magbibigay ako ng clues. At kung ano yan, narito ang aking clues. Alam nyo, sinasabi ng iba, sinasabi ng mga matatanda na ang buhay ng tao ay nakaukit na. Kumbaga, ang buhay ng tao ay nandyan na. Ang kailangan na lang natin ay gawin ang mga bagay na, alam niyo yun, konektado sa ating buhay. Kumbaga, hayaan na lang natin ang ating kapalaran na dalhin tayo sa kung saan niya tayo gustong dalhin. Dahil nga, naniniwala ang mga matatanda na madalas ay walang batayan. Oo, yan ang una nating clue, no? Pangalawa, ito ay nagtuturo upang suriin natin ang realidad. Dahil alam naman natin na may mga bagay tayong dapat gawin, may mga bagay tayong dapat iwasan. Kumbaga, gabay. Ito ay isang gabay sa ating pakikibaka sa buhay sa pang-araw-araw. Pangatlong clue ay nag-ugat o mano ito sa pagmamalasakit natin sa kapwa. Halimbawa ay isang gawain na umiikot ang mga tao sa isang plato kung ang kasapi ng kanilang pamilya ay aalis. Ito ay upang maging ligtas umano ang taong aalis sa kanyang paglalakbay. Ito ay nagpapakita lamang na ang mga taong maiiwan ng taong aalis ay nagmamalasakit sa kanya. Kumbaga, pinapakita nila ang kanilang pagmamalasakit, ang kanilang paghingi ng gabay para sa taong aalis sa pamamagitan ng pag-ikot sa isang plato. At ang panghuli nating clue na talagang pinakamadali, ay tinatawag o manong superstition ang salitang ito kung tayo ay nagsasalita gamit ang wikang Ingles. Yes, alam kong buo na ang sagot sa inyong mga isipan. Pero, dyan na muna yan dahil nais kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto. Isang sikreto na sana ay manatiling sikreto dahil mapagkakamalan akong baliw kung ipagkakalat niya. Alam niyo ba na ang susi ng asnamon ay nasa akin? At upang magamit natin ang susing ito, alam niyo naman na may sasambitin tayong mga kataga. At ito ay ang katagang Asnamon Boya Nazar. At kapag sinambit natin ito ng sabay-sabay, tayo ay tutungo sa panibagong dimensyon. Gusto nyo yarn? At kung gusto nyo iyon,
Pagbilang ko ng 3, sabay-sabay nating sambitin ang mga kataga. 1, 2, 3. Asnamon, Voya Nazar. At ngayon ay narito na nga tayo sa panibagong dimensyon. Ako, I'm super excited for it. Ay, excited? May ganun? At ngayon ay malalaman nyo na rin kung ano nga ba ang kasagutan, kung tama ba kayo o mali. At ang kasagutan nga ay ang salitang pamahiin. Tama. Alam naman natin tayong mga Pinoy ay may iba't ibang pamahiin. Kaya't ang tanong, bakit nga ba naniniwala ang mga Pilipino rito? Kung kayo ang hihingan ko ng sagot, bakit nga ba naniniwala tayo sa mga pamahiin? Naku, kung nais nyong magbahagi ng inyong mga kasagutan, ay mag-iwan lamang kayo ng inyong mga sagot kasama ng inyong mga pangalan sa comment section below. Char. At narito na nga ang isa sa dahilan kung bakit naniniwala ang mga Pilipino sa mga pamahiin. Naniniwala tayo sa mga pamahiin dahil dadalhin umano tayo nito sa isang tiyak na kaganapan o ito ay maaaring maging takbuhan para sa isang kasiguraduhan sa buhay. Sa akin ang nasambit kanina lang, ang pamahiin ay nagsisilbing gabay tungo sa kung ano ang tama, kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay, kung ano ang mga hindi natin dapat gawin, kung ano ang mga dapat nating iwasan nang sa gayon ay maiwas tayo sa disgrasya, maiwas tayo sa kalungkutan, sa bighati, sa iyak, no? At ang pamahiin ay may iba't ibang kahalagahan. Alam ko, at alam nyo rin, na tayo sa seksyong ito ay binubuo ng mga individual na nagmula pa sa iba't ibang dako ng Pilipinas. No? May mga kaklase tayong nagmula sa Mindanao. May mga kaklase tayong nagmula sa Cebu. Ako lang naman. May kaklase tayong nagmula sa Negros Occidental at syempre hindi mawawala ang nagmula rito sa Negros Oriental. Sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental, may nagmula sa Siaton, may nagmula sa Sibulan, may nagmula sa Hunob, may nagmula sa saan pa ba? Kangmating. Oo, at kung saan-saan pang bahagi ng Negros Oriental, no? At alam kong may iba't iba tayong pagpapahalaga sa mga pamahiin. Kung tatanungin ko kayo isa-isa, siguro ay may maibabahagi kayong mga kahalagahan. Ngunit, magbabahagi ako ng ilan sa mga kahalagahan na talagang kapag tinanong mo sa iba't ibang Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon, ay kanilang masasabi, no? Kanilang maibabahagi. Kumbaga, ito ay mga kahalagahang talagang pinaniniwalaan o talagang isinasa puso ng lahat ng mga Pilipino. Una, ay nabibigyan umano ng mga pamahiin ng direksyon at paliwanag ang karanasan ng tao. Kumbaga, nagiging gabay ito sa pang-araw-araw o paulit-ulit na lang ako na ang pamahiin talaga ay gabay. No? Nagiging basihan kung paano mapabubuti ang pamumuhay. Pangatlo ay nababawasan nito ang kalayaan ng tao na magsagawa ng mga bagay na hindi pamilyar sa kanya. Kaya siya ay napapalayo sa disgrasya at kapahamakan. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay marunong magmotor at isang gabi ikaw ay nagmotor papauwi sa inyong bahay. Ayun, brum-brum, gumaganon-ganon ka. Pero ikaw ay nasanay na magmotor sa isa ano ba ang tawag dito? Magmotor ng mabagal lamang. Dahil ikaw ay naniniwala na mabagal o mabilis, darating ka rin sa iyong patutunguhan. No? Kaya ayun, mabagal kang nagmotor. Pero napansin mo na sa kalsada ay walang ibang sasakyan. No? Ikaw lang ang nagmumotor. Kung kaya't binilisan mo, brrrr, gumanon ka, humarurot ka ng pagtakbo. At sa kalayuan ay may nakita kang tumawid na itim na pusa. Ikaw ay mapapaisip na ano kayang
Ano kaya? Saan kaya sumisimbolo o ano kaya ang nais ipahiwatig ng pagtawid ng itim na pusang iyon? Sasabihin mo sa sarili mo o itatanong muna, siguro kaya tumawid ang itim na pusa ay dahil nga ba ginagawa ko ng isang bagay na hindi ko nakasanayan? Siguro ay sumisimbolo na ba ito na kailangan kong magbagal muli sa aking pagpapatakbo? O, 'di ba? Sa ginawa mong iyon dahil sa pagtawid ng pusa, dahil sa mga paniniwala mo, sa pamahiin mo, ikaw ay nagbagal sa iyong pagpapatakbo na naging dahilan upang ikaw ay maging safe o ikaw ay maging ligtas na makauwi sa iyong pamilya. Oo, kung kaya buo pa ang pamilya mo dahil sa pusang iyon. Oo. Pang-apat na kahalagahan ay nakapagpapanatag ito ng isip. Dahil sa pagtawid ng pusang iyon, hindi ka na disgrasya. At dahil nga ikaw ay naniwala na sumisimbolo ng may masamang pamahiin ng pagtawid ng itim na pusa, ikaw ay nagbagal, ayun na nga, nangyari ng lahat, at ikaw ay hindi na disgrasya, mapapanatag na yung isip na buti na lang tumawid yung itim na pusa dahil sa pagtawid niya ay na liwanagan ng aking isip na hindi pala talaga dapat o hindi talaga nararapat na mabilis na magpatakbo kung ikaw ay nasa kalsada dahil baka ikaw ay madisgrasya, no? Dahil maraming posibleng mangyari sa pagpapatakbo mo ng mabilis ng iyong motor kung ikaw man ay nagbumotor, kung kaya't mag-ingat tayong lahat, no? At ayun na nga guys, no? Ang una kong ibabahagi ay ang mga pamahiin sa buntis at panganganak. Sa nasabi ko nga kanina, tayo ay nagmula sa iba't ibang dako ng Pilipinas, kung kaya tayo ay may iba't ibang pamahiin sa buntis at panganganak siguro, no? Kung tatanungin ko ang mga kaklase natin mula sa Mindanao, siguro ay may mga pamahiin sila lang ang gumagawa na kapag tinanong natin ay talagang mamamangha tayong mga hindi taga Mindanao. Kayong mga taga rito sa Negros Oriental, siguro ay may mga pamahiin kayo tungkol sa buntis at panganganak na kayo lang ang gumagawa. At siguro nga rin, no, kami doon sa Cebu, may mga pamahiin din kami lang ang gumagawa, no? At ano-ano kaya ang mga pamahiing iyon? Narito ang mga pamahiin tungkol sa buntis at panganganak na pinaniniwalaan ng buong Pilipinas. Una, ay bawal raw na magalit ang isang buntis o bigyan sila ng sama ng loob. Ito ay sa paniniwalang kapag daw galit ang buntis o masama ang loob ay magiging resulta o ang magiging epekto nito ay papangit o sasama ang itsura ng bata. Ako, naniniwala ba kayo doon? Pangalawa ay kapag daw ang isang buntis ay kumain ng magkadikit na saging, ang kanyang anak ay magiging kambal. Kung kaya't ikaw, girl, kung gusto mong magkaanak ng kambal sa hinaharap, wag muna ngayon dahil ang mahal ng bigas, ay kumain ka lang ng kumain ng magkadikit na saging nang sa ganon ay maging quadruplets, nang sa ganon ay maging kambal ang iyong anak, nang sa ganon ay unang iri pa lang, tanggal na lahat. Pangatlo ay huwag daw hahakbangan ng mister ang kanyang misis na buntis. Nako boys, kung ang inyong asawa ay buntis, huwag niyong hahakbangan kung ayaw niyong gumising na lang isang umaga na naghahanap na ng manggang mapait. Saan ka naman hahanap ng manggang mapait o hindi kaya isang saging na matubig? Hoy! Saging na matubig! O hindi kaya isang saging na kayamangging saging. Pang-apat ay bawal daw uminom ang mga buntis ng malamig na tubig. Alam nyo, ito ay may siyentipikong explanation. No? Ito ay applicable o ito ay pwede namang gawin ng lahat dahil ayon nga sa mga siyentipiko, ang pag-inom daw ng tubig, no, ng
paulit-ulit o ang palaging pag-inom ng tubig ay nakasasama sa ating katawan. Kung kaya't kanilang binibigay o kanilang madalas na sinasabi ay huwag uminom ng malamig na tubig masyado kasi nga nakasasama ito sa katawan. Lalong-lalo na sa mga buntis kung kaya't iyon ang ugat ng pamahiin na ito. Sunod ay mahihirapan umano ang isang buntis sa panganganak kapag palaging nakaupo sa hagdan. Bakit kaya? Ano naman ang kinalaman ng hagdan sa panganganak? Hindi naman umiiri ang hagdan, no? Hindi naman ang hagdan ang hinahawakan ng buntis kung siya ay nanganganak. Ang kamay naman ng kanyang mister, 'di ba? Sana all may hinahawakang kamay. Ito ay dahil sa paniniwala natin na delikado naman talaga. Ang palaging nakatambay sa hagdan. Kasi halimbawa na lamang, ang buntis ay mahilig tumambay sa hagdan. At isang araw, sa kanyang pagtambay sa hagdan, siya ay natapilok. At naku, hindi naman bola ang kanyang tiyan upang mag-bounce-bounce, no? Kaya naging meet sa iyon ng buhay o naging meet sa iyon upang may mangyaring masama sa kanyang anak. Kaya't mahihirapan talaga siyang manganak kapag palagi siyang nakaupo sa hagdan. Katulad lang din iyan ng masama raw ang sa buntis ang palaging nakatambay sa gilid ng kalsada. Dahil, nako girl, pag ikaw masagasaan, wag naman sana. Pang-anim ay huwag pumunta sa lamay o burol ng patay kung ikaw ay buntis. Bakit naman kaya? Ito ay dahil sa paniniwala ng mga matatanda na kukunin umano ng kaluluwa ng patay ang buhay ng batang nasa sinapupunan ng isang ina. Naniniwala ba kayo rito? Maaaring naniniwala kayo, maaaring hindi. Kung kaya't, no, kapag ikaw ay buntis, sa mga buntis dyan, shout out sa inyo, kung kayo man ay buntis, sa mga buntis na hindi buntis, meron ba ganun? Kung ikaw ay buntis, ay magtali ka lamang, no, ng pulang tela sa iyong tiyan kung talagang hindi mo maiiwasang bisitahin ang lamay ng isang tao dahil sa ang taong iyon ay malapit sa iyong puso o kaya ang taong iyon ay iyong kaanak, no? Kailangan mong magtali ng pulang tela sa iyong tiyan nang sa gayon ay walang mangyaring masama sa iyong anak. Ganon lang po iyon. At ang pangalawang pamahiin natin ay ang mga pamahiin sa sanggol at bata. Mula sa pagbubuntis, nag-anak, at naging lumabas ang sanggol. Bakit na sa akin ito? Wala naman akong matres. At narito ang ilan sa mga pamahiin nating mga Pilipino tungkol sa sanggol at mga bata. Una, ay huwag batiin ang bata baka ito ay mausog. Alam nyo ba yung salitang bati? Ito ay nangangahulugan o ito ay may katumbas sa salita. Ito ay katumbas ng salitang buyag, no? Buyag sa Cebuano. Alam niyo yun pag umalis tayo at pumunta sa isang lugar na bago lang sa atin, ay talagang sinasabi na wag mo masyadong ipakita yung anak mo o wag mo masyadong ibalandra yung anak mo, baka mabuyagan, no? Baka mabati. Kung kaya't naniniwala mga matatanda na kapag nangyari ang pangyayaring iyon o kapag nabati ng ibang tao ang iyong anak, ay kailangan mong lagyan ng laway ang noo ng bata nang sa gayon ay makontra mo ang bati o sumpa na inilagay ng ibang tao sa iyong anak. Naku, kaya pala, hinalikan si Sleeping Beauty. Char! Siguro ay ganun din ang paniniwala nila, no? Pangalawa ay huwag ilabas sa gabi ang bata. Tayo ay naniniwala na hindi dapat ilabas sa gabi ang bata dahil baka kainin ito ng aswang o nakawin ng mga maligno. Pero, ang siyentipikong eksplanasyon naman ito ay hindi dapat nilalabas ang mga bata sa gabi, lalong-lalo na yung mga bata na masyado pang bata, yung mga batang kakalabas pa lang sa sinapupunan dahil maaaring
makakuha sila ng sakit mula sa lamig na dala ng gabi. Oo. Tayong mga matatanda lang naman ang mahilig sa gabi dahil sa gabi lang naman tayo nayayakap ng ating mga bebe. Sana all sa may mga kabebe time, no? Pangatlo ay lagyan daw ng sinulid kaagad ang noo ng bata kapag may sinok. Bakit kaya? No, bakit kaya sa lahat ng bagay sinulid? Pwede namang maglagay ng bimpo. Pwedeng maglagay ng medyas. Pwedeng maglagay ng ano ba? Kutsara? Pwedeng maglagay ng halik. Ay, sana may halik sa noo. Ito ay dahil naniniwala ang mga matatanda na nakukuha ng sinulid ang atensyon ng bata kung kaya't nakakalimutan niya na siya ay sinisinok. Pero para naman sa akin, hindi ako naniniwala sa pamahiin na ito. Mas epektibo pa rin para sa akin na painumin ng tubig o kaya ay haplusin ang likod. Sana all hinahaplos. Oo. Pang-apat ay himas-himasin raw ng paulit-ulit ang ilong ng bata nang sa gayon ng ilong ng bata ay maging matangos. No? Sa akin namang karanasan, alam nyo ba, nung bata pa ako, paulit-ulit talaga na pinipisil ng lola ko yung ilong ko. O hindi hinihimas, be. O talagang pinipisil. Masakit. Pero sinasabi niya sa akin, tiisin mo lang, tatangos ang ilong mo dahil dito. At ako naman, si Oto-Oto, nagpapisil din kahit masakit. Oo. Pero hindi ko naman alam, hindi ko naman masabi na naging epektibo o talagang totoo ang pamahiin na iyon. Dahil hindi ko naman masabi na matangos ang aking ilong. Hoy! Hindi ko masabi. Siguro, importante, nakakahinga ako. Panglima, ay gumamit ng bigkis para hindi lumaki ang tiyan. Kung inyong napapansin, ang mga bata ay may, kung tawagin natin, ay lampin. No? Dito sa may tiyan banda. Ito ay sa paniniwala pala na para hindi lumaki ang tiyan ng bata. Siguro nung bata ako ay, hindi ako nilagyan ng aking nanay ng bigkis. Kasi, parang 13 months na to. Ay, heme lang. Pang-anim naman ay iwasan daw ng mga ina na magpa-breastfeed o magpadede kapag pagod. Ito ay sa paniniwalang mapapasa sa bata ang pagod o hindi na magiging buo ang nutrients o ang mga bitamina na maaring makuha o posible pa sanang makuha ng bata mula sa gatas ng kanyang ina. Sunod naman ay kalbuhin ang bata habang maaga pa. Oo. Alam nyo, may nakita o may karanasan akong may ibabahagi sa inyo. Nung ako ay nasa unang baitang pa, nung ako ay nasa grade 1, ang kaklase ko ay marami siyang kuto. As in, napakarami niya talagang kuto, girl. Oo. Kaya't ang ginawa ng kanyang tatay ay kinalbo siya. Ang mali lang ng kanyang tatay ay kinalbo siya habang nasa kalagitnaan pa ng pasukan. No? Nasa kalagitnaan pa ng kung tawagin natin ay school year o taong panuruan. Kaya't ang nangyari, naging tampulan ng tukso ang kanyang anak. Oo, kasi nga pumapasok ang kaklase kong iyon na nakasombrero at talagang halata mong kalbo siya. Pero ngayon naman na nasa tamang edad na kami, ngayon na nagkakakita na lang kami paminsan-minsan, masasabi kong siguro epektibo rin yung ginawa ng tatay niya kasi napakaganda ng buhok niya, yung hibla ng buhok niya, napakalulusog, at talagang masasabi kong pwede na siyang mag-endorser ng cream silk, sana all. Siguro ay kung kinalbo lang ako nung bata ako ay wala, kalbo. Sunod naman ay iipit umano sa diksyonaryo o sa libro ang buhok ng isang bata para ang bata ay tumalino. Alam nyo, sa bahay, may libro kami ng aking nakatatandang kapatid. Isang makapal na libro na may mga buhok. Noong una ko nakita ko yun noong mga siguro nasa ika-6 na baitang ako. Pabata pa ako nakita ko yun. Sabi ko talaga siguro mangkukulam yung nanay ko kasi ang daming buhok. Kaya tinanong ko siya kung kanino mga buhok iyon. Ang sabi niya lang naman sa akin ay buhok daw iyon ng aking nakababatang kapatid.
At hindi ko naman alam na ganun pala ang kayang paniniwala na tatalino raw ang may-ari ng buhok kung ang buhok niya ay nilagay sa libro. Hindi ko naman alam kung tumalino ba yung kapatid ko kasi hindi ko naman siya palaging kasama. At kung tumalino man siya, siguro ay no comment. Tsa! Sir naman ay sa umaga lang daw paliguan ang mga bata. Oo, siguro naman ay naniniwala tayong lahat dito dahil nais natin, no? Nais ng mga matatanda na presko ang pakiramdam ng mga bata at naniniwala tayo na kapag maaga kang naliligo ay inaanod ng tubig o dinadala ng tubig ang kung anumang sakit ng katawan na iyong nararamdaman. Siguro ay ganun is mga bata, no? Naniniwala tayo na kung ano man ang nararamdamang sakit o kung may sipon o ubo man ang bata ay gagaling dahil sa pagligo ng maaga. Oo, sana ganun din tayo, no? Kapag nasaktan tayo, kapag punong-puno ng sakit ang ating puso, ay mawawala dahil sa pagligo natin ng maaga. Oo. Kung ganun man, siguro ay araw-araw akong maagang maliligo. Ems. Panghuli nating pamahiin tungkol sa mga sanggol at mga bata ay dapat daw na sa araw lang dapat ginugupitan ang mga kuko. Oo. Siguro ay dahil naniniwala tayo na hindi tayo naniniwala. Siguro ay ito ay ginagawa dahil ayaw naman nating masugatan, no? Kasi kapag sa gabi mo ginagawang paggupit ng kuko, maaaring hindi mo maaninag ng masyado ang iyong kuko dahilan upang maipit ka ng iyong ginagamit na nail cutter o kung anumang ginagamit mong pamputol ng kuko. Magiging mitsa pa siguro ng iyong buhay. Ay, patay agad. Siguro ay magiging dahilan pa upang ikaw masugatan at ikaw ay masaktan. Sinaktan ka na nga niya, masasaktan ka pa ba sa pagputol mo ng kuko? Oo, kung kaya dapat na sa araw mo na lang gupitan ng kuko mo, be. Kung ayaw mong masaktan ng paulit-ulit. Pero kung ikaw ay sadista, kung ikaw naman ay gustong-gusto na sinasaktan, gupitan mo yung kuko mo sa dilim. Tignan ko lang. At dahil nga, nasa panghuling pamahiin na tayo, ay pinapasa ko na ang susi ng asnamon kay Binibining Ib-Ib. Ib, ikaw naman ngayon ang magdala ng susing ito at gabayan mo sila sa paglalakbay.